Magandang hapon mga bata! Magandang hapon, ate! Okay, meron ako ditong kwento. Ang title is Ang Kalabaw at ang Amo. So makinig lang kayo mga bata at isulat ninyo or i-take note ninyo ang mga kahalagahan. Okay, sisimulan ko na. Sa gitna ng malawak na palayan, mayroon isang matandang kalabaw na nangangalang si Bago. Si Bago ay kilala sa kanyang lakas at pagiging masunurin. Araw-araw tumutulong siya sa isang magsasaka na nangangalang Mang Tino sa pag-aararo ng lupa at pagdadala ng bigas. Isang araw, habang nag-aararo si Bago, biglang nag-iba ang kanyang ugali. Hindi na siya nakikinig kay Mang Tino at nagsimulang magwala. Nagulat si Mang Tino at nag-alala dahil hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang kalabaw. Naisip ni Mang Tino na baka may sakit si Bago, kaya dinala niya ito sa isang manggagamot na hayop. Sabi ng manggagamot, wala naman siyang sakit si Bago, parang nalulungkot lang siya. Kailangan lang niya ng kaibigan. Nag-isip si Mang Tino, totoo nga, palaging mag-isa si Bago. Araw-araw, nakikita lang niya ang mga tao sa paligid, pero walang nakakausap. Kaya't nagpasya si Mang Tino na maglaan ng oras para makipaglaro kay Bago. Sinimulan ni Mang Tino na kausapin si Bago habang nag-aararo. Kinakantahan niya si Bago ng mga awitin at kinukwentuhan ng mga nakakatuwang kwento. Naging masaya si Bago dahil sa pakikisama ni Mang Tino. Napawi ang kalungkutan niya at bumalik ang dating sigla. Mula noon, palaging nag-uusap si Mang Tino at Bago hindi lang sila magka-partner sa pagtatrabaho, kundi nagiging magkaibigan na rin sila. At dahil sa pagiging masaya ni Bago, mas nagiging masipag siya sa trabaho. Mas marami silang naaani at mas naging masagana ang kanilang buhay. Ang kwentong ito ay napapakita na kahit ang mga hayop ay may damdamin at kailangan din ng kaibigan. Kung pakikinggan natin ang ating mga kapwa, mas magiging masaya ang ating buhay. Doon nagtatapos ang ating kwento, Ang Kalabaw at ang Amo. Wait. Go. Okay mga bata, meron ako ditong mga katanungan. Itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot. Okay. Tanong una, ano ang dahilan ng pagbabago ng ugali ni Bago? Okay, Raiza? Ang dahilan ng pagbabago ng ugali ni Bago dahil siya ay walang kaibigan at makakausap. Okay, tama. Kasi si Bago ay wala siyang kaibigan, kaya gusto ni Mang Tino na kausap. Kailangan ng kaibigan. Okay, tama. Okay, tanong ng pangalawa. Paano nalutas ni Mang Tino ang problema sa pagbabago ng ugali ni Bago? Okay, Referred. Sa paraang kinakausap ni Mang Tino si Bago para yan. Go. Mayroon daman niyang mayroon siyang kaibigan. Okay. Tanong number pangatlo. Ano ang natutunan ni Mang Tino mula sa karanasan niyang kay Bago? Juliet? Kahit siya ay hayop, kailangan niya din ng makausap at kaibigan. Okay, tama. Sino ang tauhan sa kwento? Referred. Si Mang Tino at si Bago. Okay, tama. Yun lang mga bata. Salamat sa pakikinig. Paalam na po.